Ipinasilip sa publiko ang kulungan kung saan ikukulong si former President Rodrigo Duterte. Tinatawag itong kulungan sa loob ng kulungan or a prison within a prison. Dahil matatagpuan ang ICC Detention Center sa loob ng Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands, kung saan kasalukuyan nang ibinabiyahe si Rodrigo Duterte sakay ng isang private jet plane, kasama ang Interpol at ilang miyembro ng Philippine National Police. Makikitang maganda naman at maayos ang kulungan ayon pa sa Chief Custody Officer ng ICC Detention Center. Sinisigurado daw nila na ang lahat ng nakakulong sa kanilang detention center ay magiging ligtas at magkakaroon ng maayos na seguridad. Makakaasa rin daw na tatratuhin ang mga nakakulong dito nang may pagmamalasakit sa kanila bilang kapwa-tao dahil itinuturing daw nilang inosente ang mga nakakulong dito hanggat hindi pa raw napapatunayan o nahahatulan ng guilty sa korte. Ayon sa pamunuan ng ICC Detention Center, 14 pa lamang daw ang pinakamaraming bilang ng naitala nilang nakulong dito. Subalit sa ngayon ay meron daw itong 6 na mga bilanggo na kasalukuyang nakakulong dito. Ayon sa pamunuan ng ICC Detention Center, hindi naman daw malupit ang pagtrato nila sa mga preso, sa katunayan lahat daw ng mga nakakulong dito ay may pagkakataong kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawain sa loob ng detention center tulad ng paglilinis sa mga pasilidad, gaya ng kusina. Pinapayagan din daw nila ang mga preso na maipadala ang perang kikitain nila sa mga pamilya nila. Maari din daw nila itong gamitin pambili ng mga pagkain galing sa labas. Maganda rin daw ang kanilang detention center dahil meron din daw silang sports area kung saan pinapayagan na makapaglibang ang mga preso sa ilang sports activities tulad ng football, basketball, badminton at iba pa. Subalit paglilinaw nila, kahit na maganda ang kanilang detention center, ay hindi raw nangangahulugan na parang nasa magarbong hotel ang mga preso. Ipinasilip ng pamunuan ng ICC Detention Center ang kwarto kung saan matutulog ang mga preso. Makikitang meron itong single bed, mga cabinet, isang bintana, meron din itong writing board, isang office chair, table, sink, sariling CR, isang trash bin, na kung ihahalin tulad sa Pilipinas ay parang studio unit ng isang condominium. Hindi rin daw mahihirapan ang mga preso dahil lahat daw ng kanilang 34 na staff dito ay multilingual o marunong magsalita ng iba't ibang uri ng language. 5 daw dito ay administrators at 29 naman mga lalaking nagbabantay. Lahat sila ay marunong magsalita ng iba't ibang language na sumailalim sa masusing training. Bukod dito ay pinapayagan din nila ang mga preso na gumamit ng computer, subalit gamit ang VPN internet connection, at para lamang ito sa pakikipag-usap nila sa kanilang mga abogado. Bukod dito ay pinapayagan din daw nila ang mga preso na gumamit ng kanilang libreng telepono kung saan meron silang 200 minuto ng phone time bawat buwan. Subalit limitado lamang daw ang maaari nilang kausapin tulad ng kanilang pamilya at mga abogado lamang. Lahat raw ng tawag na gagawin ng mga preso ay nakarecord. Pero sinisira din naman daw nila ang kopya ng phone call records kapag natapos na ang paglilitis sa kanilang mga kaso. Bukod dito ay meron din daw silang conjugal room. Para sa mga preso, ito ay isang room kung saan pinapayagan sila ng magkaroon ng private moments kasama ang kanilang asawa kung sakaling dadalawin sila, subalit sa nakatakdang visiting hours lamang. Walang limit kung gaano kadami ang miyembro ng pamilya ang gustong bumisita, na pinapayagan nilang mag-iwan ng pera panggastos para sa mga presong kanilang kaanak. Sa mga nagtatanong raw kung ano ang kaibahan ng kanilang ICC detention facility sa normal na kulungan, ay mas maganda, mas maaliwalas at mas komportable raw ang kanilang detention facility kumpara sa normal na kulungan. Hindi raw siksikan dito, kumpleto ng mga amenities at nagagawa pa rin daw ng mga preso ang mga normal na mga bagay. Subalit nais nilang linawin na mahigpit pa rin daw ang security na kanilang ipinapatupad
na naaayon sa international standards. Inaasahan na ang pagdating dito ni former President Rodrigo Duterte kung saan siya ikukulong habang dinidinig ang kanyang kaso na Crimes Against Humanity na isinampa ng 3 ICC judges na sina Judge Socorro Flores Liera mula sa Mexico, Judge Lulia Motok mula sa Romania at Judge Reyne Alapini Ganso mula sa Africa. Sa latest update na ibinahagi ni Bongo, kasalukuyan pa rin ibinibiyahe si Duterte patungong The Hague, Netherlands sa kanyang kulungan sakay ng isang private airplane sa utos ni Bongbong Marcos. Makikitang nakakaawa ang hitsura ni Duterte na tila nanghihina na. Malayong-malayo na sa hitsura nito noon na masigla, makikitang pinipilit pa rin nitong maging positibo para sa kanyang mga taga-suporta. Say ni Bongo, nakikiusap raw siya na sana ay ipagdasal ang kaligtasan ni Duterte. Anong say mo dito?